sa ngayon ay nakasalang pa din sa witness stand si dating DPWH Undersecretary Roberto Bernardo. At nakuha natin ng balita, Pops J, na aabot nga ng alas 5 ng hapon ang paalam dito sa BJMP para makapagstay ang mga kapwa-akusado ni Revilla maging ang dating senador para sa mas malayo at mas malalim pa ng mga pagtanong ng mga hukom dito. Pops J. Arles, kamusta ba yung paghaharap ni na Revilla at Bernardo? Hindi ba na nagkainitan yung dalawa? Pops J, wala namang ganong senaryo na nagkainitan si Bernardo at si Revilla. Hindi pa nga natin nakikita na naglapit itong dalawang personalidad, pero nakita natin kanina na tila si dating DPWH Undersecretary Roberto Bernardo ay mabilis at nagmamadali na pumasok nga dito sa loob ng Sandigan Bayan 3rd Division, habang si dating Senador Bong Revilla naman ay nananatili sa kanyang lugar. Pops J. Arles, ano ang reaksyon ni Revilla sa mga revelasyon ni Bernardo? So far, Pops J, nakaupo pa rin ito ng diretsyo. Ang dalawang kamay ay nasa kanyang siko at nakikinig ng maigi sa mga revelasyon at mga sinasabi ni Bernardo. Hindi tayo masyado, Pops J, nakakita ng iba pang reaksyon mula sa dating senador. Arles, bukod sa testimonya ni Bernardo, may iba pa ba siyang ebidensya patungkol sa paghahatid ng umano'y kickback ni Revilla? Pops J, kahapon ay dapat magkakasabay na haharap itong si Bernardo at yung kanyang dalawang driver, Pops J. Itong si nagngangalang Vergel Nino Garcia at yung isa pa na si Francisco Isko de la Fuente. So Pops J, ito tatlong delivery yung ginawa daw para kay dating Senador Bong Revilla. Una, noong 2024 kasama niya si Kiko de la Fuente, dalawa sila mismo, and then noong February 2025 naman may delivery ulit, 250 million pesos yung driver niya lamang na si Nino Garcia yung nag-deliver, and then yung 125 million naman na dineliver noong March 2025 ay kasama niya naman dito si Isko de la Fuente muli. So ito, Pops J, kapwa din humarap itong dalawang driver ni Bernardo dito sa Sandigan Bayan kahapon, pero hindi lamang nila nakasabay ang kanilang dating boss dahil ang masama umano ang pakiramdam nito. Pero ngayon, Pops J, humarap na ito matapos ngang obligahin ng Sandigan Bayan na kailangan magtestimonya ito dito. Pops J. Arles, dun sa ilang video, walang poses si Revilla, Ganyan din ba sa ibang akusado? Pops J, sa ilang beses natin pagko-cover dito, tila ganyan na nga yung kanilang operational rules dito ng mga husgado. Ayon sa kanila, pwede nilang ng mga BJMP o ng otoridad na posasan ang mga akusado sa kulungan mismo o kapag tinatransport ang mga ito. Pero kapag nasa loob daw ng hukuman, hindi naman daw ito makatatakbo at wala naman itong pagtakas siguro na gagawin at nandun naman sila para magposisyon. So wala talaga silang mga posas, Pops J. Para na rin siguro mabigyan sila ng kalayaan na gumalaw-galaw. Pero kapag pupunta sila, Pops J, ng mga CR or kakain or lalabas, lagi may nakasundod ng mga otoridad sa kanila. Okay, Arles, sumarap din kaninang umaga sa prosekusyon si dating DPWH NCR Regional Director Gerard Opolensya. Ano ang nangyari doon? Pops J, tila dismayado at tila may duda ang mga hukom ng Sandigan Bayan 3rd Division sa pagkakaharap ni dating DPWH NCR Regional Director Gerard Opolensya, dahil ayon sa testimonya ni Opolensya, Pops J, siya lamang daw yung nanghingi ng listahan kay Alcantara and then binigay ito kay Bernardo at siya rin yung nagpa-follow up lamang ng mga delivery, ng mga commitment para sa mga proponent ng mga proyekto ng DPWH. Hindi niya raw alam, Pops J, kung saan kinukuha yung mga pondo para rito, kung advance payment daw ba ng mga contractor o kung sino man, pero limitado lamang daw talaga yung kanyang nalalaman dito. Yun lamang, yung paghingi ng mga listahan at yung pag-follow up ng mga delivery, kaya tila nagdududa yung mga hukom sa kanya, Pops J, dahil nasa 150 million ang inaasahan niyang ibabalik sa pamahalaan. 130 pa lamang dyan, Pops J, ang naibabalik. So ang tinanong, Pops J, kung saan nakuha ito mga pera na ito daw ay pasasalamat ng mga kontraktor ng mga proyekto na na-approve nung siya pa ang nanunungkulan noong 2018 bilang North Manila District Engineer. Pops J. Arles, ngayon ang huling araw ng bail hearing ni Revilla. Kailan ba natin malalaman ang desisyon? Pops J, inaasahan natin na sa unang linggo o ikalawang linggo ng Mayo ay may desisyon na ang Sandigan Bayan 3rd Division kung pagbibigyan nga ba ang hiling ni Revilla na pansamantalang makalaya kagaya ng mga kapwa-akusado nito. Dahil ngayon, Pops J, na bail hearing, tinitimbang na
ng prosekusyon, ng mga hukom rather, ang bigat ng mga ebidensya at testimonya laban sa dating senador at mga kapwa akusado nito. So abangan natin, Pops J, kung ano pa yung magiging development nito bago magpatuloy sa full-blown trial. Pops J. Alright, maraming salamat, Mobile Journal. Arles de los Santos.